mga balita sa labas ng bansa, spring season naman sa Amerika ay pinagdiwang at climate change conference sa South Korea na tuon sa kahalagahan ng pamumuhunan sa kapaligiran. Ito mga globalita namin kasama si Edwin Eusebio. Matapos ang matinding winter season na dinalas ng Estados Unidos, nagsimula ng mamulaklak ngayon ang mga puno at halaman sa Amerika, tanda ng pagpasok na ng spring o tagsibol. Tulad na lamang ng mga cherry trees na iniregalo ng Japan sa Amerika, may isang siglo na ang nakakaraan. Ito ang naging inspirasyon sa taunang kapistahan gaya ng distrito ng Columbia kada taon. Matatapos ang festival sa linggo na tumagal ng 24 na araw. Ayon kay Anne McClellan, may akda ng Cherry Blossoms, the official book of the National Cherry Blossom Festival, ang pamumukadkad ng mga bulaklak ay inspirasyon. Ito ay bagong pag-asa matapos ang pagtitiis sa matagal na taglamig o winter. Sumisimbolo rin ang cherry blossom sa pagkakaibigan ng Amerika at Japan. Taong 1913 nang mag-donate ang Tokyo ng may 3,000 cherry trees sa Washington na itinanim sa palibot ng tinatawag na tidal basin. Nagsimula ang tradisyon ng National Cherry Blossom Festival sa Amerika noong pang 1935. Ipinakita ng South Korea sa linggong ito ang pagsusumikap na mabawasan ang polusyon sa hangin. Ito ay sa pamamagitan ng pinalakas na energy efficiency at pinagbuti pang urban environments. Sa ginanap na Climate Change Conference sa Seoul, isiniwalat ng mayor nito na si Park Hoon-soon na inaanin na nila ngayon ang resulta ng pamumuhay in technology. Nakakabuti na rin naman ito hindi lamang sa Seoul, maging sa mga kalapit na syudad na makaiwas sa nakakalasong usok at polusyon. Ang Maple Resource Recovery Facility sa Seoul ay nagagawang kuryente ang may 750 tonelada ng mga basura araw-araw. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng carbon gases na mula sa proseso ng pagsusunog sa mga basura. Nakatuon ngayon ang Seoul Resource Center sa pagbabawas ng landfills at recycling sa mga nasira ng electronic waste. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.